Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Jim Cramer issues new bearish signal for Bitcoin amid crash to $38,920. Kaya yan, si Jim Cramer daw po, isa po siyang Bitcoin critic ang naglabas ng kanyang pahayag ng kung saan ay sabi po niya ay meron daw pong bagong bearish signal para kay Bitcoin kung saan ay babagsak daw po siya hanggang sa $38,920. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Bitcoin's unyielding decline into the $38,000 region has prompted yet another negative assessment from longtime Bitcoin skeptic Jim Cramer. Ayan po siya. Long time po siya, ibig sabihin ay matagal po siyang skeptic or critic ng Bitcoin. Yan po si Jim Cramer. Within the last 24 hours, Bitcoin has experienced a rapid decline, shedding approximately $2,000 in value. The cryptocurrency plunged from a peak of $40,910 to as low as $38,920 at the time of reporting. Kaya yan po yung ibinagsak ni Bitcoin nitong nakalipas na 24 oras. Mula po sa kanyang presyo na nasa $40,910 ay bumagsak po siya ng $38,920. Halos nagbawas po siya ng $2,000 sa kanyang presyo. Looking at the 7-day time frame, Bitcoin has witnessed a significant loss of over $4,000 in value despite the existence of exchange-traded funds that directly invest in the digital asset. This trend has caught the attention of a renowned Bitcoin critic Jim Cramer. Kaya ayan, bumagsak po itong si Bitcoin at nagbawas daw po siya or nagkaroon daw po siya ng significant loss ng umaabot po ng higit $4,000 in value. At nangyari po yan nung nagkaroon na po or nailabas na po ang mga exchange traded funds. Kaya yan, dito po ay nagkaroon po ng nagdulot po ito ng atensyon kaya yan sa kilalang Bitcoin critic na si Jim Cramer. Kaya dahil sa pangyayaring ito ay naglabas po siya ng kanyang panibagong pahayag na naman. Number go down. Talking to X, Cramer brought to notice Bitcoin's more than 20% decline from the highs it recorded this month following the clearance for Bitcoin spot ETF. He expressed anticipation of a brief display of resilience in the Bitcoin market, yet Cramer indicated his belief that this upward trend would be short-lived. Kaya yan po yung kanyang paniniwala na yung nakalipas na upward trend ni Bitcoin ay maiksing panahon lamang yan. He attributed this potential unsustainability to a supposed deficiency and a significant capital inflow into the market. Kaya yan yung kanyang sabi po rito ay dulot daw po ito ng unsustainability. Yan, at saka supposed deficiency ng significant capital inflow sa market. Yung pumapasok po na pondo sa market ay hindi daw po sapat. Ayan, as a result, Cramer issued a bearish signal introducing a new theme for the Bitcoin market, succinctly summarized as number go down. Kaya yan po yung inilabas na yan, bagong new theme. Yan, na inilabas ni Jim Cramer. Yan, yung kanyang pahayag rito ay yan, sa maiksing salita ay sinasabi niyang number go down. Ibig pong sabihin ay yung presyo ni Bitcoin ay babagsak. Now that Bitcoin's down about 20% from its high, I expect a strong stand to be made, but it won't hold because not enough money is coming in. New theme, number go down. Kaya yan na nga yung sinabi niya.
bagsak ng 20% si Bitcoin, tapos ayon po sa kanya ay patuloy pa itong babagsak kasi wala daw sapat na pondo ang pumapasok. Kaya yan, number go down. This recent update from Jim Cramer emerged 2 hours ago amid a series of negative evaluations from him. Yesterday, he described Bitcoin as a tough-to-own asset amid the decline. Before that, he claimed that Bitcoin would unlikely find a stable footing. Kaya yan, tough-to-own daw asset po siya. Mahirap, ito raw yung parang mahirap daw po itong i-hold. Ayan, dahil sa nagaganap na pagbagsak nito ngayon. Maliban po dyan ay nahihirapan daw si Bitcoin na magkaroon ng stable footing. Ibig pong sabihin nito ay yung manatili sa kanyang presyo at hindi pa yung magiging parang stable yung kanyang presyo. Ayan, market participants sees bullish signal. Ayan naman po, yung mga market participants ay patuloy pa rin na iba naman yung kanilang pananaw kumpara kay Jim Cramer, kung saan ay bullish ang kanilang nakikitang signal naman. Meanwhile, notable figures within the crypto community frequently interpret Jim Cramer's comments as a bullish signal. They consider them indicators for opportune entry points in the market. Kaya yan, yung sabi po ng mga crypto analyst or participants ay yung mga prediction daw po ni Jim Cramer ay yan, yung inilabas na prediction ni Jim Cramer ay bullish signal daw po ito. Ayan, kasi meron po kasing mga nakalipas na pangyayari na kapag sinabi po ni Jim Cramer na babagsak si Bitcoin, ay ang nangyayari ay yung kabaliktaran po. Ito na po pala yung time na aakyat si Bitcoin. Kaya yan, mga ilang beses na pong nangyari yan. Kaya ngayon ay yung tingin ng market participants na kada sa naglalabas po ng pahayag itong si Jim Cramer ng sinasabi niya na bearish signal ay bullish signal pala ito. Ayan, for instance, renowned pro-crypto attorney John Deaton proclaimed acquiring more Bitcoin following a similar bearish update from Cramer. He characterized critics' comment as best news since the ETF approval. Kaya yan naman po si ginoong John Deaton. Isa po siyang pro-crypto attorney ang siyang naglabas ng kanyang pahayag na ayan na nga, ang Bitcoin ay maganda pong mag-acquire ngayon ng Bitcoin, sabi po niya. Kaya ayan, I bought yan nga yung sinabi niya rito, actual na sinabi niya rito sa kanyang tweet, sa kanyang X account, I bought Bitcoin just now. Best news since the ETF approval. Kaya yan, napabili po siya ng kanyang Bitcoin. Given Cramer's latest remark, prominent community figures express confidence that the market is set for a bullish ride. While with Bitcoin wallowing in the red at around $39,091, it remains to be seen which direction the asset will take. Ayan po. Ayan pong muli ang nilalaman ng balitang ito. Ayan po ito po si ginoong Jim Cramer. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.